Bitawan mo ako, Masong! Nasasaktan ako! Diba, sinabi ko na sa'yo na walang ibang lalaking magtibol sa'yo kung di ako lang! Bakit? Kaya mo bang ibigay ang kita ko sa isang gabi? Di ba hindi? Kaya bago ka magalit at magselos, alamin mo muna kung saan ka lulugar. Hindi yung sinasaktan mo ko agad-agad nung walang dahilan. Kung pumayag ka sa alok ko, na ibahay kita, sana hindi ako nagkakaganito! Sige, payag ako sa gusto mo, pero ikaw ang bubuhay sa pamilya ko. Ano? Anong akala mo sa akin? Sagip pamilya? Makasama ka lang? Kung ayaw mo, edi wag! Tay, aalis muna po ako. Saan ka pupunta, Myla? Kila Rose lang po. Magtatanong lang po ako kung may alam siya mapapasukang trabaho. Bakit naisipan mong maghanap ng trabaho, anak? Sawa ka na ba sa gawaing bahay, Myla? Hindi naman sa ganun, Tay. Siyempre, iniisip ko din po yung kinabukasan ko para hindi naman po lagi nakaasa sa inyo at kay Tina. Anak, pasensya na kayo ha. Kung hindi ko maibigay ang pangangailangan ninyong magkakapatid. Kung nabubuhay pa sana ang nanay ninyo, hindi sana kayo nag-aaway-away ng magkakapatid. Saan ba ako nagkulang ng pangaral, anak? Marami kang pagkukulang, hindi lang sa pinansyal. Tay, huwag niyong sisihin ang sarili niyo. At kung ganito man ang naging kapalaran namin, sariling desisyon namin ito. Pakiramdam ko, wala akong silbi sa inyo. Basta saan pa at makakaraos din po tayo. Sige na, Tay. Alis na po ako. Sige anak, mag-iingat ka. Tay, alis muna ako. Punta ko kila Jerry. Kunin mo na kaya lahat ng gamit mo at doon ka na tumira. Binapalayas mo na ba ako, Tay? Kung gusto mo, bakit hindi? Bukas ang pintuan ng bahay kung gusto mong umalis. Tay, bakit kung kay Myla napakabait ninyo? Samantalang sa akin, para akong napakasamang anak. Iba ang ugali ni Myla kumpara sa ugali mo. Hindi ko kailangan ng anak na katulad mo. Kung gusto mong lumayas, lumayas ka! Alam mo, Tay, ikaw ang walang silbing ama na nakilala ko. Kaya ako nagkakaganto dahil sa inyo. Dahil hindi kayo magandang ehemplo bilang isang ama. Sige, Tay, ituloy nyo! Sige, suntukin nyo ako! Ano, Tay? Sige, suntukin nyo ako! Sana hindi na lang kayo naging tatay ko! Umayas ka na! Sige, umayas ka na! Myla, bakit nagawi ka dito sa bahay? May sadya ka ba? Oo, Rose. Tatanong ko lang sana kung may alam kang trabaho. Kahit hindi nakalakihan ng sahod. Oo, meron naman. Ang tanong, marunong ka ba mag-alaga ng bata? Naku, Rose. Wala pa eh. Baka may alam ka pang ibang trabaho bukod sa pag-aalaga ng bata. Si Ma'am Michelle pala naghahanap ng kasambahay. Pwede ako dun. Naku, matutuwa ang tatay ko nun. E di okay ka na dun kay Ma'am Michelle. Oo, Rose. Total, kilala ko naman siya. Sige, puntaan mo na lang siya dun sa bahay nila. Sige. Salamat ha. Walang anuman. Wala kang kwenta, ama! Ano, George? Nabuhos mo na ba yung galit mo sa tatay mo? Bakit siya pa naging tatay ko? Marami pa namang iba dyan. Bakit siya pa? Alam mo, pre, ganyan talaga yung tinadhana sa atin. Kita mo ako, tinakwil din ng magulang, kaya ako nagrebelde. Siya nga pala, pare, may naghahanap sa'yo. Sino, pare? Si Boss Berto at si Franz. Mag-ingat-ingat ka, pare. Baka anong gawin nila sa'yo. Pare, may alam ka bang pagtataguan? Wala nga, pare eh. Kung ako sa'yo, pare, huwag ka munang magpunta dito. Bakit naman? Mahirap na, pare. Baka madamay pa ako. Pasensya na. Ayos lang, pare. Naintindihan ko. Basta, pare, ingat ka lang.
Oh, Mayla, kamusta ang pagiging muchacha? Ayos lang naman. Medyo nakakapagod, pero at least malinis ang konsensya ko, hindi katulad mo. Okay, hindi na ako makikipagtalo pa. Ikaw na ang mabait at pinakamasipag na anak sa balat ng lupa. Tina, Mayla, nag-aaway na naman ba kayo? Tay, hindi po itay. Mayla, totoo ba yung sinasabi ni Tina? Opo, Itay. Mabuti naman kung ganun. Bakit naman ako makikipagtalo kung alam ko naman kung kanino kayo papanig, tay? Hoy, Tina, kinakausap ka ni tatay. Huwag ka namang bastos. Bakit mo ba ako pinipigilan? Papasok na nga ako. Kung hindi mo siya kayang respetuhin bilang isang ama, respetuhin mo naman siya bilang isang tao. Anong sabi mo? Bilang tao? Nagpapatawa ka ba? Respetuhin muna niya ang sarili niya bago niya makuha ang respeto niya sa akin. Hoy, Tina! Bumalik ka dito! Pabayaan mo na, Mayla. Tay, pagpasensyaan mo na si Tina. Hindi na siguro magbabago yun. Sanay na ako sa ugali niya, Mayla. Kaya wag mo na akong alalahanin. Si George nga pala, Itay. Hindi pa ba umuwi dito? Hindi pa. Simula nang nagkasagutan kami. Pero maski na papano, nag-aalala rin ako sa kanya. Ako rin, Tay. Kahit palagi kaming nag-aaway, iisang dugo pa rin ang dumadaloy sa katawan namin. Di nila kaya ako mapapatawad sa mga pagkukulang ko sa kanila. Itay, lahat ng tao nagkakamali. Malay mo, isang araw magkakabati-bati rin tayo. Sana nga, Mayla. Tara na sa loob at nang makapagpahinga ka. Tina! Kabilin-bilinan ko sa'yo, di ba? Na hindi ka pwedeng makipag-ugnayan sa ibang lalaki! Sa susunod, na mayroon pa akong lalaking mabalitaan sa'yo na maaligid sa'yo, hindi lang yan ang abutin mo! Tina? Tama na, Masong! Nasasaktan ako! Pakiusap! Sana magtanda ka na sa ginawa ko! Hoy! Ikaw! Tina, ayos ka lang? Hoy! Bumalik ka dito! Ayan mo na siya, George. Baka balikan pa niya tayo. Sino ba yon? Customer mo? Oo, George. Pwedeng wag mo na lang sabihin kay tatay ito. Kahit sabihin ko sa kanya, wala namang pakialam yun sa atin. Puro si Myla na lang yung bukang bibig niya. Si Myla lang yung nakikita niya kahit tayo yung laging kaharap. Di ba nakakaumay? Hindi kaya may pagkukulang din tayo kay Itay. Kaya ganun na lang ang pagtingin niya sa atin. Sige na, George. Papasok pa ako. Kaya mo pa ba, Tina? Oo, George. Salamat. Oh, kaya mo pa ba talaga, Tina? Tara na, Tina. Umuwi na lang tayo. Wag. Baka pag nakita ni tatay yung kalagayan ko, baka masamain pa ako sa kanya. Mas mahirap kung papasok kang ganyan. Tara na. Tay, bakit ganun po yung turing nyo kay George at kay Tina? Hindi ko ba sila tunay na kapatid? Mga tunay na kapatid mo sila, Mayla. Eh bakit ganun po ang trato nyo sa kanila? Mahirap ipaliwanag, anak. Magsimula yan nang namatay ang nanay ninyo. Kita ang sinisisi ko sa pagkawala niya. Sa anong dahilan ni Tay? Kung maaari, Mayla, huwag na natin pag-usapan pa. Opo, Itay. Pero wala na po bang pag-asa manumbalik ang pagmamahal mo sa kanila? Wala namang imposible, anak. At nahihirapan na rin ako sa sitwasyon natin ngayon. Sana, bago ako pumanaw, magkaayos tayo at maging payapa ang diwa ko. Sana nga po, Itay. Upo ka muna, Tina. Kamusta na ang pakiramdam mo? Tama bang narinig ko, George?
tinawag mo kong ate. Tay, parang si George at si Tina yun ah. Tara, tignan natin. Itay, Patawad, anak. Anak, pasensya ka na kay Tay, kung napagkaitan kita ng pagmamahal. pasensya na po kayo, Tay, kung nagkaganito po ako. Hindi ko naman po ginusto na malayo ang loob ko sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo, Tay. George! Alam kong marami akong pagkukulang sa'yo, pero sana mapatawad mo ako. Tagal kong hinintay ang pagkakataong mayakap ka muli, Tay. Patawarin mo ako, anak. Mahal na mahal kita. Ate, sorry ah. Pasensya ka na rin kay ate, bunso. Kuya, pasensya ka na rin ah kung napagsalitaan kita ng hindi maganda. Nasaktan ako. Pero nakalipas na yon. Ang importante, magkakaayos na ulit tayong magkakapamilya. Salamat kuya. Nakakasalita tayo ng masasakit. Pero lilipas at lilipas rin ang panahon. Ihilom ang lahat ng sugat. Simula ngayon, sama-sama nating harapin ang mga pagsubok na ating susuungin. At kayo ang magbibigay sa akin ng lakas upang aking makayanan. Gabayan natin ang mga taong nawawalan na ng landas at tulungan silang makabalik sa kanilang pinagmulan. Ang pagpapatawad ay ang susi para sa mahusay at matiwasay na pamilya. Igalang at irespeto natin ang mga nakakatandang mga kapatid. Pagaya ang mapariwara ang ating mga anak